Top 10 toxic na ugali ng mga Pinoy. Number 1, crab mentality. Number 1, crab mentality. Ang dahilan ng crab mentality ay dahil sa inggit. Hatakan pababa, ayaw niyang umunlad ang iba. Karamihan sa toxic na ugali ng karamihang Pinoy ay nabubuhay minsan sa inggit, na madalas nauuwi sa idea na hatakin ng kanyang kinaiinggitan pababa. Karamihan kasi sa mga Pinoy ay gusto niya lamang sila yung umuunlad. Kaya kapag nakikita niyang umuunlad ang kanyang kapwa, lalo na yung kinaiinggitan niya ay nauuwi sa paraan na gagawa ng paraan para pabagsakin ang kanyang kinaiinggitan. Madalas nangyayari ito sa politika, sa trabaho o negosyo, hatakan pababa. Number 2, pa-victim. Number 2, pa-victim. Ang pa-victim ay kataga ng mga millennials at Gen Z sa panahon natin ngayon. Ito yung mga Filipino na nambubuli tapos kapag pinatulan, sila pa yung pa-victim. At bandang huli, ikaw pa yung lumalabas na may kasalanan. Sila yung magaling magdrama para makuha ang simpatya ng kanyang kapwa na siya ay kampihan. Pinapakita na para masira ka, kailangan nila magpaawa, magdadrama, para makuha ang simpatya ng kapwa niya. Ang ugaling Pinoy na ito ay nadadala natin minsan sa politika. Nangyayari po ito kung mapapansin nyo, maraming politiko ang pa-victim. Madrama para makuha ang boto ng iba. Ang isa kasi sa sakit ng ibang Pilipino ay mas kinakampihan nila yung mga umiiyak o yung nagkakasakit. Ganon din halimbawa sa mag-asawang naghihiwalay. Maraming tao na mas kinakampihan yung madalas umiiyak, nagdadrama kaysa sa mga taong tahimik. Pagpapatunay na ang tao talaga ay laging tumitingin sa panlabas, kaysa tumingin kung ano yung nasa loob. Diyan laging panalo yung mga pa-victim. Kaya ang pagiging pa-victim ay isang modernong uri ng pambubuli. Bullying ang nagiging simula ng awayan minsan. Halimbawa sa eskwelahan, minsan mas kinakampihan ng teacher ang estudyante na nambubuli kaysa sa totoong biktima. At lumalabas na ang biktima dito ay yung mga nambubuli. Dahil magaling mag-twist ng kwento, umano yung mga nambubuli. Matatalinong tao lamang ang nakakagawa nito dahil kailangan dito ay magaling kang mambaliktad ng kwento. Ito ay makamandag na toxic na isa sa ugali ng karamihang Pinoy. Number 3, judgmental. Number 3, judgmental. Mapanghusga sa kapwa, walang research, basta husga kagad. Ito ay madalas nangyayari sa social media, sa mga magkakaibigan, sa mga katrabaho at minsan sa pamilya. Ito yung mga Pilipino na mahilig agad mag-jump sa conclusion, na magiging sanhi ng pagkakalat ng mga fake news dahil sa kakulangan ng pag-iintindi. Mahilig mag-comment agad-agad sa social media na hindi mo na inaalam kung ano yung topic. Kaya pangatlo ang pagiging judgmental sa pinakadelikadong ugali ng ibang Pilipino. Number 4, alipin ng utang na loob. Number 4, alipin ng utang na loob. Ang utang na loob ang dahilan kung bakit maraming mga tao ay nagiging alipin nito. Dahil sa utang na loob, nakukonsinti nating mga Pilipino kahit na ito ay mali. Kailangan mong konsintihin kahit na mali ang kanyang ginagawa dahil sa utang na loob. Hindi ko lang maintindihan kung hanggang kailan ka makakabayad sa mga taong kinauutangan mo ng loob. Para bang habang buhay na kailangan mo silang paboran. Dahil sa utang na loob, hindi mo makorek-korek ang isang tao kahit mali na ang kanyang ginagawa. Dahil sa may utang na loob ka sa kanya. At kapag nakanti mo siya, dito isusumbat niya sa iyo na wala kang utang na loob. Ang utang na loob ay pang-apat sa makamandag na ugali ng mga Pilipinong hindi napag-uusapan sa lipunan. Madalas nangyayari ito sa magkakaibigan, sa pamilya at minsan sa politika. Number 5, papansinin ka lang kapag may pakinabang sa iyo. Number 5, papansinin ka lang kapag may pakinabang sa iyo. Kapag wala kang pakinabang, cancel culture ka na sa kanila.
Sa mundo ng puno ng kahipokritohan, ang ganitong ugali ay common bilang isang taong ipokrito. Pagpapakita na ang tao talaga ay makasarili at walang totoong pag-ibig sa kapwa. Kahit ayaw mo sa tao, pero dahil may makukuha ka sa kanyang pakinabang, nakikinsimpatya ka sa kanya dahil may kailangan ka. Nangyayari ito sa mundo ng pamilya, mga magkakaibigan, at minsan sa politika. Gamitan ika nga. Uso ang gamitan dahil natural talaga sa ugali ng mga Pinoy ay mahilig makisama kung may pakinabang ka. Ang idea na ito ay nakuha din natin sa kasabihan ng mga Amerikano na I will scratch your back and you should scratch my back. Ang sistemang ito ay naglilikha ng diskriminasyon na isa sa toxic na ugali ng karamihang Pilipino. Number 6, laging may sagot kahit siya na ang mali. Laging may sagot kahit siya na ang mali. Ito ay isa rin sa pangit na ugali ng ibang Pilipino na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ito yung tinatawag ng iba na pride. Mali na feeling tama pa rin sila. Wala sa vocabulary nila ang salitang sorry. Sila yung ayaw magpakorek, gusto nila lagi sila ang tama. Number 7, ako muna mentality. Number 7, ako muna mentality. Isa sa ugali ng ibang mga Pilipino yung ako muna o sarili ko muna mentality. Ito ay kamag-anak ng crab mentality. Mas iniintindi ang sarili kaysa sa kapakanan ng iba. Minsan nangyayari ito sa mga taong ayaw pumila, gusto lagi sumingit. Dapat laging mauna, walang pakialam sa iba. At nangyayari ito during driving. Sa kalsada, gusto nila lagi sila ay mabilis. Sila yung nauuna, kamote sa kalsada. Ganyan po kadalasan ang mga Pilipino. Number 8, Filipino time. Number 8, Filipino time. Laging late ng isang oras sa oras sa pinag-uusapan. Kapag alas 6 ang usapan, alas 6 pa lang aalis. Common na common po yan sa mga Pilipino. Kadalasan kasing sakit ng karamihang Pilipino ay yung time management. Kung ano ang oras ng usapan, doon pa lang aalis. Doon pa lang kikilos. Kaya yung Filipino time ay common na common sa mga Pilipino. Number 9, drawing. Number 9, drawing. Ano ibig mong sabihin na drawing? Kapag drawing, meaning ito ay drawing lang at malayong mangyari sa katotohanan. Meaning ito yung mga taong mahilig magpaasa pero di naman gagawin. Mangangako pero hindi marunong tumupad. Laging puro plano pero hindi naman natutupad. Mga drawing na tao ang tawag sa kanila. Common na common ito sa mga Pinoy na mahilig lang magplano pero hindi natutupad. Minsan dahil lang sa yabang kaya puro plano lang. Pero wala naman talagang kakayanang gawin ang kanilang napapagplanuhan. Number 10, ngingas kugon. Number 10, ngingas kugon. Ito'y kasabihan na noong pang 19th century. Ang ngingas kugon ay isang katangian na sa una masipag gumawa, subalit kalaunan ay hindi na naitutuloy ang nasimulan. Magaling kumilos sa una pero sa bandang huli tinatamad na. Sa una lang active pero hindi tinatapos yung ginagawa. Parang jowa mo na sa una lang magaling pero sa bandang huli ay iiwan ka rin. Ang 10 nabanggit ay tila yata naging kultura na nating mga Pilipino na hindi natin namamalayan. Kulturang salin-saling lahi na ating namana. Ngayon ang tanong, bilang Kristiyano, hahayaan ba natin na lamunin tayo ng sistemang ito? Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Maniwanag diyan na bilang isang Kristiyano ay dapat na tayo magbago ng pag-iisip at huwag na nating sundin ang kultura ng mundong ito. Kalooban ng Diyos na maging iba na tayo kaysa sa kanila at huwag na tayo magpalamon pa sa lumang sistema.